Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. PBBM, nag-inspeksyon sa bumagsak na tulay sa Isabela. Problema sa design ang nakikitang dahilan ng nangyaring pagbagsak ng Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang ginawa nitong inspeksyon sa naturang tulay na nagdurugtong sa Cabagan at Santa Maria, hanggang Enrile Cagayan at Tabuk City, Kalinga. Sa panayam kay Pangulong Marcos, sinabi nitong 1.8 billion pesos ang costing ng proyekto, subalit binawasan at umabot lamang sa 1 bilyon. Dagdag ng Pangulo, na habang isinasagawa pa lamang ang konstruksyon ng tulay ay nag-refit na gayong may nakita ng kahinaan sa tulay, nasunod naman aniya ang plano, pero mali lang ayon sa Pangulo ang specifications. Dagdag pa ng Pangulo, na nasa 44 na tonelada lang ang weight capacity ng tulay, dangan lang at dinaanan ng sasakyan na nasa 200 plus tons ang bigat, kaya hindi katakataka aniya kung bumagsak ang Cabagan-Santa Maria Bridge. Yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Samantala, inflation rate sa Pilipinas, bumagal sa 2.1% noong Pebrero. Bumagal ang inflation rate sa Pilipinas noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Sa press conference kahapon, iniulat ni PSA Deputy National Statistician Sectoral Statistics Office Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, na bumagal sa 2.1% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa, kumpara sa naitalang 2.9% noong Enero. Paliwanag ng opisyal, na pangunahing nakaambag sa mabagal na inflation noong nakalipas na buwan, ay ang mas mabagal na inflation sa food, alcoholic beverages at transportation. Sa food inflation, bumaba ito sa 2.6% noong Pebrero, kung saan pangunahing nagambag ang pagbaba ng presyo ng mga gulay, tubers, cereals at cereal products, partikular na ng bigas. Pagdating naman sa inflation sa housing, water, electricity at iba pang fuels, nakaambag ito ng pagbaba sa inflation na 16.7%, habang sa transportation, nakaambag sa pagbaba ng inflation ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Ang inflation noong nakalipas na buwan, ay mas mababa naman kesa sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan ng 2.2 hanggang 3% inflation para sa buwan ng Pebrero. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.